Sobrang lamig. Negative 18 pero feels like negative 25, 27. Ang dami pa rin nagtatrabaho sa amin sa labas. Kawawa yung mga yard guys namin. Kaya ang hirap sa yard. Kompleto pa kami rito. Yun, ingat-ingat nga pala sa sakit. Yan. Painit muna tayo ng sasakyan. Kawawa naman tong kahit truck to eh. Sinasabi nila matatag sa mga ganyan. Sinasaksak ko pa rin yan para mainit ng konti yung makina niya. Tsaka yung yun, pag nag-start ako hindi kagad ako maalis. Kumbaga mga ilang minuto pa bago ako umalis para sa ganun eh, siguradong medyo mainit na yung makina niya. Hindi mabibigla. Ayun. Sobrang lamig ngayon, tsaka palamig pa rin ng palamig. Pero sa weekend daw medyo gaganda yung panahon. Magpa-positive 8 lang yata. Biglang bagsak naman. Kaya diyan naman pumapasok yung yung mga sakit. Lalo na yung influenza, yung kasama namin, dalawa na yung nagkaroon. Ayan. Kaya medyo kulang-kulang kami ngayon. Tapos magki-Christmas party pa sila ng Friday. Ako kasi hindi ako mahilig pumunta sa mga ganun eh. So sabi ko nga eh, pass muna uli. Pass muna kami sa mga Christmas party. Hindi ako mahilig sa ganun eh. At saka ayun nga, iwas din sa mga crowded na lugar para sa ganun makaiwas din sa mga nakakahawang sipon, ubo. Tsaka kung pwedeng mag-wear ng mask. Kaya ako nakamask din akong buong araw eh. Pero yung pantrabaho namin mask, mas gusto ko yun kasi filter pati alikabok doon eh. Kaya yan, medyo madulas na naman ang ating drive. Dito nga pala ako sa clinic ngayon, dumaretso. Yan, may mga results na kasi yung natin, yung mga check up nung last time. Tsaka iba nga nagbakasyon ako, so check up niya ako yung pagbalik. Tingnan natin kung anong mga recommendations. Yan na. Ayan, Kakauwi lang. ako tagalin mo na yung jacket eh. Lamig eh. Ako nga. Lagi Nagpapaano muna ng lamig. Sobra. Kasi, kanina di ba nagpainit ako ng sasakyan ng break time ko. Lumabas ako saglit sa parking lot, ini-start ko. Actually, sa loob ako nag-park kasi lahi kami sa street side eh. Kanina sa loob, parang ako ma-start ko siya ng break time. At least hindi siya mahirapan ba. Hindi sumami, tumirik sa gabi, hindi umandar eh, yari. Lalong malamig ngayong gabi. Pero bababa doon. At magiging positive sa Sabado Linggo. Sumasakit na yung ulo ko, iba yung sakit eh. Up and down yung yung lamig-init eh. Para pabasahan ng Canada. Kailangan ko nata maghanap ng mas mainit na. Ayun nga eh. Mas lumala yung sakit ng pagka ganito yung biglang taas ng temperature, yung biglang Pag lamig. nag-bonnet ka naman, sasakit na talaga lalo. Hindi ko na kaya eh. Yung hairnet ko yung kanina nga, sabi ko, paling pa nga eh. Manipis kasi yun lang dapat meron akong cup nun eh. Pero hindi na ubra kasi nga masakit sa ulo kaya hairnet lang ang pwede. Tapos, siyempre, sabi ko sa inyo, may bonus. Yan. Bonus tsaka letter. Ano yung nakalagay? Merry Christmas and Happy Holidays. On behalf of all the residents, we want to take a moment to acknowledge the incredible work you've done over the past years. We're honored to present you this token of our appreciation. Your unwavering dedication, hard work, and positive impact means so much to us, and we are truly grateful for everything you do to make this place a better home for all. Kasi yung mga name ng mga council. Nakakataba ng puso yung word niya. Kapaan niya, lahat magkano? Wala eh. Ayaw magsabihan, syempre. Siyempre, iba-iba yan. Depende kasi depende kung ilang oras kang pumasok, kung full-time ka, kung part-time ka. Kung mas marami kang oras, mas malaki ang share. Position, siyempre. Silipin natin. Ay, makapal. Pero ano na lang naman yan, may 10, 20, pero marami pa rin. Dami.
ilang kaming empleyado. Tapos ilan yung naghati-hating residente. Hindi laki ng inaabot ng ambagan nila. Kasi every year nag-aambagan sila. Pero this year yung pinakamalaki. Siguro dahil mas marami kaming residente. Hindi naman kasi biro din ang pagtira doon sa lugar na yan, doon sa ano niya, sa lodge niya kasi ang laki rin ng Mahal ng renta nila. mahal ng rent doon. Pero at the same time naman, talaga namang sulit din kasi breakfast, lunch, dinner. Tapos meron silang May mga lounge. snacks pa, no? May lounge sila na open yun. May drinks, may coffee, may mga tinapay, may muffin. Kumbaga may mga snack. So anytime silang magutom, madaling araw, walang aning oras, punta lang sila ron kain. Or kapag talaga may kailangan sila sa kitchen, pwede bang may kahingi ng grapes, pahingi akong banana, pahingi akong tinapay. Pwede. Walang ano yun. Kaya swerte Walang din matatanda question. sa amin. Yun nga lang, kailangan medyo mapera ka pag nandun. Naikumpara mo nga yun doon sa dati mo eh, no? Ibang iba. Ito talagang maluwag sila sa Baga, mas masarap sa pakaramdam na naibibigay mo yung best para sa kanila. Lalo pag ganito may mga event. Yung Gaya mga kami. matatagal na sa amin nanonood, alam yung mga kwento doon eh, pero i-refresh namin kayo doon sa mga nangyayari doon dati na kwento mo. Yung mga na-experience mo ron na Sa dati o dito. hindi, sa dati, tsaka yung sa ngayon. Ibang iba dati kasi yung company na medyo sila. Tipid. Sobrang Parang dinner tinitipid. lang ang pwede. Yun lang ang libre nila. Pero kung kakain ka ng lunch at saka breakfast, charge yun. So parang mura nga yung renta, pero kung iisipin mo, sumatotalin mo, mas worth it yung ngayon, yung pinapasukan ko ngayon. At saka yung ginagano mo yung humingi ng saging ba yun? O, ng ano? Ay, iba pa yun. Isa naman dati sa may Cochrane. Humihingi ng saging. Hindi binigyan ng kasi hindi raw kasama. Doon siya nagpa-part-time dati eh. Bago kami kumuha ng bahay kasi kailangan ng extra income. So, nag-part-time ako. Isang araw, isang linggo lang naman. Alam mo yung sakit sa puso na ibibigay na ng server, pinigilan nung chef. Ginawa ko. Pag-alis binigay ko. Sabi ko, bigay mo. Kasi isang piraso lang eh. Parang sobrang alam mo yung aantay pa ng matanda na hapunan bago siya makakain. Siyempre, Parang wala silang mga magulang, Siyempre, kumbaga, matanda na. Hindi naman makakalabasan. Gutom ako, drive ako, punta ako doon, kain. Hindi eh. Tapos yun nga, nung naging chef ako, umalis ako dito sa trabaho ko ngayon, nag-resign ako, lumipat ako. Same company. So, akala ko magbabago. Kasi Yung pala, malaki, no? Oo. Kasi bago, malaki. So, okay, nabago ko yung patakaran. Pero nung tumatagal, Ikaw parang naman yung inaano ko pa binabago rin. nila. Ikaw naman yung kinokontra nila. Parang gusto nila, hanggat maaari, ito lang yung budget mo. Hindi kaya ng puso ko na ganun eh. Lalo pag napalapit ka sa matatanda, ibibigay mo yun lang. So, kahit sabihin mo maganda na yung posisyon ko, nag-resign ako. Bumalik ako sa trabaho ko ngayon. Which is yan. Ilang taon na rin ako na nakabalik. Minsan kasi hindi doon sa may posisyon ka eh. Yung yung pakiramdam mo na sasatisfy yung yung feeling mo na nagagawa mo yung trabaho mo na Yung maayos. masaya ka. Tsaka Na yung masaya, matatanda, napapasaya mo. Kasi hindi biro yung gano'n na wala silang pamilya, di ba? May pamilya sila, pero syempre, sila lang nandun. So, yung mga pamilya nila, minsan dumadalaw lang. So, kayo lang ang aasahan nila. Siyempre, walang pinagkaiba kay, sige mami, di ba, may edad na, binabantayan. Parang ganun din, di ba? Gusto mo maibigay lahat ng, ng mga nararapat at pangangailangan niya. Kasi, aanin pa nun yung pera, aanin yung mga kagamitan o ang gusto nun, komportable, tsaka yung masarap na makakain. Although, syempre, yung mga matatanda, iba-iba ugali niyan. Syempre, alam nyo naman, may mga nag-start na magdemensya. Pero as much as possible, kailangan na din mo ikaw yung mag-a-adjust. Pero alam mo yun, at the same time, pag nakita ka nila na happy sila, na masaya sila sa kinakain nila, kumbaga fulfillment yun para sa amin. Kaya nga ako, sabi ko, ayoko magtrabaho sa ganun kasi malulungkot ka eh. Malulungkot ka. Mas mahirap yung mga nasa yung humaharap sa residente. Maharap. Kasi ako kahit paano back of the house, nasa loob lang ako ng kusina. Pero pinupunta ka pa rin kasi may mga nagre-request, mga lalo may Pilipina rin kami ron. Every time ako hinahanap kasi meron siyang lagi request na pansit. Yung mga ganung bagay na kung nasa iba, hindi siya basta maka-request. Pero dahil nga may kapwa Pilipino siya doon sa loob, sige na
Yung simpleng ganong kaligayahan ng matanda, maibigay mo tuwan-tuwa na sila Tuwan-tuwa na. Yun lang naman mahalaga sa trabaho. Yung masaya ka, napapasaya mo rin yung mga kumakain. Tama. Kaya kanina, meron kaming taste of home. So, busy, pero okay lang. Kasi, ang sarap daw naman, sarap na ganyan. Yun yung ano yung... Masabihan lang ng ganon, okay na. Hindi mo na kailangan ng ng ano pa man. Happy lang sila, okay na sa akin yan. Yun. Pero yan, thank you sa aming mga residente. Actually, lahat kanina masaya Yun ang maganda nun kasi syempre, naabang-abangan din ng mga ibang, lalo na yung mga server, mga ano, di ba? Unexpected to kasi na ganito Parang, sige, meron. Kung happy naman kahit nawala. Pero kasi nga, parang 3 years na rin na ganito Kaya lang tumaas, parang mas tumataas siya. Siguro mas mga galante na yung mga bagong residente kasi halos iba nawala na rin. Hindi mo rin naman sila mapuwersa na, bigyan nyo kami ng ganito. Siyempre, Hindi. kung ano yung Kung ano lang yung gusto nila. Kung ano yung maluwag sa kalooban nila, di ba? Yung pasasalamat doon sa mga service na binibigay ninyo. Nakakatuwa nga din. Sa amin nga, di ba, pag natutuwa yung customer, pakainin nyo yan. Ang dami namin, papakainin ko yung mga barbecue, kung ano-ano. Simple yung mga appreciation na gano'n. Mas lalo kang parang kanina nga nung binigay, pila-pila kami dun Inibigay ng chef namin. Sabi niya, ito, tara rito. Kahit pagod, alam mo yung daming gagawin, nakahilero na ron. Pasayo-sayo pa iba. Kung nawala lahat nakangiti Yun maganda. Kasi ano sila, ma-encourage sila na magtrabaho na mas maganda. Or i-keep up nila yung yung ginagawa nila. Totoo. Yun ang importante doon Tapos syempre, yun, mas makikita mo na na-appreciate ka. Mas lalo kang namomotivate mong magtrabaho. Ayan. Kailangan yun Para sa mga mahirap ng trabaho, makikita niyo yung yung comparison. Pero hindi na dapat dumating doon sa ikukumpara mo yung sinisweldo mo o tinatrabaho mo sa kasama mo or sa mga kakilala mo, di ba? Kasi ang rin yung fulfillment mo sa trabaho. Tsaka kung masaya sa trabaho, hindi kasi lahat parang iba, pasok, uwi. Iba pa rin yung gusto mo yung ginagawa mo. Mas umahaba ang pasensya mo. Lalo sa amin kasi time pressure ang kalaban Pag nagluluto ka, lalo pag may mga event, kailangan by this time matapos mo. Pag tumunog na yung sa ticket nun, sunod-sunod yun. Oo. Tapos minsan, yung hindi ka makapag-break ng on time. Kasi nga, busy. Kailangan mo tapusin. Unless mag-break ka ng saktong oras, pero gahol ka naman. Parang kami rin. Bilisan mo. Pagod ka. Pero makakauwi ka ng maayos. Makakauwi ka on time. Pag hindi, overtime. Ayun lang. Ay, naka. Yun talagang buhay. Pero at least, di ba? Mapamahagian ang mga dapat pamahagi. At kami magpapadala pa sa Pilipinas. Alam niyo naman, magpapasko. Papasko. Ganun talaga ang mga Pilipino. Ayan. Padala ng kahit simpleng, pangbili ng regalo. Hindi naman kailangan na sobrang. Pandagdag sa Noche Buena ng sinabi nilang 500 pesos daw. Ay, nako, yun pa. Isa pa yun. Kaloka yan. 500? Ano pa mabibili sa 500? Nung umuwi nga lang Kaya nga Ayun na, nagbilang na. Kanina, nagdadrive ako Naantok ako Buti na wala ako Paano, ilang araw na rin tayong puyat. Laging late, lalo ako dahil sakit talaga ng ulo ko. Gigising ko pa siya pag parang humihinto yung hinga niya Ay, ang sakit talaga Pero pag nakatagilid ka, nakakatulog ka Nakatulog pero alam mo yung mga ugat ko sa ang sakit. Sa gilid naman ang sakit kaya uunat ka pa rin. Paikot yung diretso, tagilid. Ayun ako. So yun nga pala sa DTI, natawa kami doon yung 500 na Noche Buena. Kalokohan yun. Nung umuwi nga lang. Siguro mga 1990s, ganyan. Pero, ham nga lang, magkano na? diba? Parang nung 2000, parang 500 na isa nun Diba? Mga ganun. Tapos Queso de Bola, mahal. 150, 200 na nung time ng mga 2000 yun Alam ko Oo. Tapos sasabihin ka, mabibili mo na siguro, magpansit ka. Yun lang. Wala na. Yung sahog mo kasi, manok, magkano 1 kilo. Unless ang sahog mo kapraso. Parang ang nangyari nun, pinilit mo lang maghanda. Masabi lang na may handa Peso daw ba? Oo.
Ano pang mabibili mo sa Five? May alam ko may mga challenge ako napanood na mga na mga nagbablog na. Sige, try natin. Try nga. Meron isa 500 bumili siya pesos. ng ham. Yung mumurahing ham na 100 something. Meron, Parang 100. luncheon meat ang itsura. Ah, Yung pagkaham niya. Tapos bumili siya ng kaprasong giniling para sa spaghetti. Tapos pag yung may spaghetti sauce na binili siya, maliit lang. Tapos dahil sa mahal, hindi siya naglagay ng keso. Tapos bumili siya ng hotdog mumurahin. So meron siyang ham, may spaghetti, tsaka tinapay. That's it. Pero as in kapraso, sabi nga, naghanda ka pa kung ganun. Parang ipinaramdam mo na walang-wala ka. Parang imbis na mag-celebrate ka ng Kapaskuhan. maano ka sa ano yung sarili mo para madidegrade sa Family of 4 daw yun. Sabi niya, yung niluto ko na to. Sabi niya, kakain sa family of 4, pero parang Kulang na kulang. parang aping-api ang dating. luncheon meat imbis na ham. Ham siya pero parang puro food coloring na mukhang mukhang luncheon meat sa palengke niya binili. Tapos maliit na spaghetti sauce. Yung mumurahing pasta. Ay, kawawa naman. Hindi ko alam paano nasasabi nung sa DTI yun eh. Samantalang yung mga ninakaw ng mga billion Correct. hindi man lang na ipamudmud sa mga taong bayan na naghihirap. Oo, hindi na biro ang buhay talaga ngayon. Kaya nga mas matindi pa yung mga nangungurakot sa mga simpleng snatcher, yung mga holdupper. Kasi mas matindi yun eh. Mas maraming inaagawan ng pera na pwedeng mag-provide ng health and care do sa tao or pagkain. Kaya billion, ninakaw mo sa gobyerno, ninakaw mo sa taong bayan. Marami kang parang pinatay na Mas marami pang pwedeng makinabang nun eh. makinabang nun. Natawa nga ako nung umuwi tayo nung nagbakasyon tayo. May nagsabi na ba't daw ako parang namamahalan masyado sa sa bilihin. Pag kinonvert daw, mura lang. Sabi ko, gusto ko sagutin eh. Paano kung di mamamahalan? Hindi naman sitwasyon ko yung pinag-uusapan. Yung mga taong nakatira doon. Na sumasahod na Philippine peso din. 500 a day, hindi an hour, but a day, di ba? Kumbaga, hindi ko maiwasan na, uy, ang mahal naman. Kaya ba nila to? Parang gano'n. Ako kaya kong bilhin kasi dala ko is dollar. Gagastusin ko ron. Para sa akin, mura. Kaya nga kung bumili ko doon, kumpleto sahog. Pero ang mahal naman, paano nakakaya ng mga kababayan natin to? Anong pagtitipid ang gagawin nila para magkasya? Ang hirap pa, biroy mo na namili kami noon, isang pamilihan lang, parang yung isang araw, nasa 3,000. Ano yun, yung alimango, hipon, at saka isda na di ba? isda. Na pinarito natin yung yung matambaka ba yan? Dalagang bukid. Dalagang bukid. Sarap nun. Nalalasahan ko pa. Nalasama bigla. So yun, natawa lang ako sa comment na yun kasi hindi biro eh. Hindi sa akin, kinukumpara ko siyang mahal. Kasi talagang mahal dahil doon sa mga nagtatrabaho doon, yung mga halos kapresyo na nandito eh. Tapos ang sinisweldo mo, wala pang per oras mo rito kumpara sa a day nun. Wala pa sa kalahati ng parang sinasahod mo dito. $10 lang yung isang araw dun. Or more, konti. Diba? Kaya parang maano kayo na paano nangyayari. Hindi naman doon sa nagyayabang kami na nandito kami or na-compare lang naman namin. Hindi naman pagyayabang yun kasi ako nga namamahal nun eh. Yun nga. Ibig sabihin, mahal talaga. Kaya natawa na lang ako sa comment, hindi ko na lang ni-reply niya kasi talagang mahal. Talaga. Literal na mahal. Kahit sabihin mo dala mo is mas malaki ang perang dala mo pag kinumpare doon, pero doon mo rin naman ginastos kung doon ka rin nakatira, di ba? Tsaka hindi naman kami yung mga klase nung tao na napunta ng Canada is parang pakiramdam namin royal blood na or Hindi, wala naman nagbago. Kahit nga naging citizen na kami, wala. Still pa rin. Naglalakad na nga kami sa Philippines, nakasando lang, nakatsinelas. Pagtitiginan nga tayo sa Kasi alam naman, mga pormahan, kami, simpleng lang, naka-t-shirt, naka-short. Ngayon, pumunta nga tayo ng Japan, di naman yung mga litrato. Mga naka-short lang talaga, naka-t-shirt. Meron kasi kami mga kilala rin na pagka nagbabakasyon, todo porma Pero sa kanila yun, sa amin wala naman yun Tayo, kahit umuulan, maputik sa palengke, pumupunta kami.
Oo. Wala yun eh. Kasi Pilipino pa rin tayo. Tsaka Sorry. doon tayo lumaki eh. Sa ganung environment. Hindi namin naramdaman na, ay, kadiri naman dito. Tsaka Dumi mas naman prepare dito. namin palengke. Ah, Mamili, magluto ng pagkain. kesa sa mall. Pwede kami kumain sa mga mamahalin, pero lalo nagluluto ako, so minsan parang worth it ba kung bibili tayo doon sa restaurant o bili Actually, ng kumain nga lutuin? tayo doon sa parang may pansit na lomo Yeah, ba yeah. yun? Ang alat niya sobra. Alat tsaka mabetchin. Mabechin. Sabi ko Reklamo na siya, ayoko. ba't kasi di? Sabi ko, gusto ko lang naman matesting eh, malay ko ba? Hindi ko naman expected na ganun. Ayoko na nga kumain sa mga kasi nga hindi ko na Hindi na sanay. Hindi ka na sanay na may maraming bechin eh. Parang Totoo. nakakahilo Tsaka di eh. ba mantika eh, di ba? Hmm. Ay, Yun, nako. tumaas nga raw yung D-dimer Ayan. ko na naman eh. Sabi ni Doc Kaya, eh. Kagagaling ko lang. kagagaling niya nga lang kanina sa doktor. Tigilan mo muna yung mga salt ha. Sabi ko, kauwi ko lang eh. O sige, next month tayo uli magkita. Every time na uwi tayo, ganyan nangyayari sa'yo eh. Oo, eh. Pero tutusin, itong uwi namin, di pa rin masyado eh. Hindi. Sabi niya, normal yung sugar mo, normal yung mo. So okay, yung hemoglobin cholesterol. mo. Yung hemoglobin lang, tsaka yung yung D-dimer, tumaas daw ng konting-konti, tapos yung hemoglobin, bumaba ng konti lang, hindi drastic na. So, ayun. Kaya inaano naman siya panibago. Diet, tsaka exercise. Panibagong blood works. Tapos before kami, nung nasa Pinas kami, may schedule siya ng pagbalik dito ng injection sa tuhod. Kinancel ko. Kinancel niya kasi ayaw niya. May nag-comment. Hindi ko maalala kung sino yun. Sabi niya, ganyan ako eh. Sobrang sakit. Kaya twice a month, naging once a month na. Nabasa ko si yata yun. Hindi. Bihira siya mag-comment eh. Nabasa ko yun. Sabi ko, naku, sakit daw. Ayoko yan. Tapos tinignan ko sa YouTube kung paano ginagawa. Sakit talaga eh. Doon sa mismo litid eh. Sabi ko, wag na. Baka lalo pa akong magkaloko-loko ng exercise lang to. Kaya pinakancel niya. Pero so far ngayon, nung bumalik kami, wala raw nabawasan daw yung sakit. Meron akong ginagamit, Red light. red light. Effective sa kanya. Effective So sa far. akin. Sa akin ewan ko sa iba-iba tayo ng katawan eh. Pero sa akin, effective. Kahit yung sa likod pag masakit. Aanin ko lang nun eh. Nawawala talaga eh. Red light at saka yung heat Nagano mat na binili namin. Nagre-react do sa red light yung mitochondria ng cells. So nagpo-produce siya lalo ng ng parang energy ng mga cells. Yun, nag-heal. Kaya yun ang ginagamit niya ngayon para sa niya. Sa tuhod. So far, gumagana naman. So yan lang naman guys. Naichika lang naman namin kasi alam niyo naman, bahay lang naman kami tsaka trabaho talaga. Yun na, bonus. Bonus. Yung mga kumakanta-kanta na sa Pilipinas. Ano bonus. Yung Merry Christmas. Ibigay mo na. Ibigay mo na. Sabi niya na yung bonus. Christmas Alam mo bonus. naman dito ka sa Canada, wala namang bonus talaga. Wala. Hindi kagaya sa Pilipinas, yung may 13-month pay. Pero kasi dito, pagka ang sahod naman is bi-weekly din, di ba? Parang ganun din eh. Yeah. Meron tayong in 1 year, 2 beses na meron kang Tsaka 3 yung beses sumasahod. Christmas party kasi, kaya nga sabi ko nga, ayoko rin pumunta. Ano lang eh, parang kainan, tapos chika ng Tapos, konti, grupo-grupo. grupo, tapos uwian na. Wala na, iba yung Christmas party ng mga Pilipino talaga eh. May mga palaro. Kantahan, palaro. Sa amin mostly mga puti din eh, tsaka mga iba't ibang lahi. So, iba-ibang table. Sabi ko wag na, ayoko na. Ayaw din ng mga kasama ko. Sa amin naman, ang Christmas parties after New Year na. So, Wala parang na yung feeling. hindi mo na feel na Christmas party. Kaya sabi namin, wag na. Dito na lang kami sa bahay. Okay naman kami dito sa bahay. Happy na kami rito. Kumakain, nanonood. Kako dyan. Pamasko? Hindi, Party meron na din natin. ako. Meron din ako. Asan? Parating na yun. Malapit na. 80 million sa loto. Sana. Naway manalo. Marami tayo. Ni Clep, pag ako nanalo, hindi na ako magpapakita sa inyo. Sabi ko, ako pag nanalo ako, bibigyan pa kita eh. Sabi ko gano'n eh. Lahat ng mga katrabaho natin dito, bibigyan ko. Sabi ko. Kasi aanin ko yung gano'ng 80 karaming million. pera. Diba? 80 million. Sabi ko, aanin ko yun.
bibigyan ko kayo kahit na tigli 5,000 kayo, wala kang problema eh. Sabi niya, bibigyan kita 20. 20? Sabi ko, hindi ka mananalo eh. Iniisip mo eh. Sabi mo ganun. Pag tayo nanalo ganun, sarap ng marami kang matutulungan. Marami talaga. Pag Marami. nanonood, alam mo yung hilig ko pinapanood, yung mga ganun, yung mga namimigay. Kaya lang, hindi, yung kami makapagbigay lang yung maliliit na bagay, pero hindi kami, yung syempre, marami kang gustong matulungan, pero hindi kakayanin. Oh, yun, syempre. Hindi naman problema ng... Hindi mo naman kaya i-resolve lahat ng problema ng mga nakakailangan. Kaya lang minsan, di ba, maano ka na, parang ang sarap magbigay talaga. Iba yung feeling pag ikaw yung nagbibigay. Mas nakakagaan ang kalooban. Kaya... Ay, nako, yun lang naman guys. Kami magpapaalam na kasi palit na ako at ako yung mag-aano pa ng aming hapunan. Kain na. Yes, paano guys? Thank you for always watching. See you on the next vlog. Bye.